Okay, ganang tanghali mga kamukila. So lunch break tayo. Nandito tayo sa Iligan project mga kamukila. Sa Iligan yung project ko ngayon. Pagkatapos na turnover yung Davao, siguro tataka kayo mga kamukil. Medyo matagal ako hindi nakapag-upload, no? O hindi medyo, matagal talaga. Kasi unang-unang reason nun mga kamukil, sa FB page natin, pinagbawalan tayong mag-upload. And then pangalawa, yung pinaka-worst, hindi ko ma-receive yung mga message dun sa aking messenger, no? Sa ating page. Kaya may mga video ako dyan kung may kailangan kayo o gusto nyo magtanong o di kaya gusto nyo magpatrabaho, o hanapin nyo na lang sa video yung nakalagay na number ko para matik na papasok sa aking number ang inyong mga message, no? Kasi kapag ka dyan sa messenger natin sa FB mga kamukil, talagang wala akong natatanggap na mensahe. So ngayon, pangalawang reason kung bakit hindi ako nakapag-upload, matagal-tagal na kami dito sa Iligan, malapit sa 2 buwan, dahil wala tayong internet. Ang data dito mga kamukil napakahina, no? Napakabagal. Pero ngayon meron na tayong internet. Ayan, oh. So simulan akong mag-video. Ayan, oh. Dol, shout out ha, yung ating electrician, no? So, pinaayos ko sa kanya yung internet para safety. So ngayon umpisa na ako mag-video. Sayang mga kamukil, ang dami ko sana ipapaabot na kaalaman dito sa project na to, kaso lang yun nga, hindi tayo makapag-upload dahil walang data. So ngayon may internet na. Papasalamat ako sa may-ari. Maraming salamat mama, na-provide nyo yung internet. So magkaka-upload na naman ako ulit at kahit pa paano makapag-income tayo ng konti sa ating pag-upload sa ating YouTube channel. Okay, ito yung update natin mga kamukil, Iligan project. Una tayo sa ceiling. Sa loob muna ng bahay mga kamukil yung aming pinapaganda. Itong bahay na to, renovation to. Tapos 1970s pa to. So ngayon kung napapansin nyo, ang ginamit kong pang-framing dito, tubular na 1x1, no? Hindi na ako gumamit ng metal paring. So first time to siguro video mga kamukil na makikita nyo pagdating sa ceiling. Lahat po yan mga kamukil na framing, tubular po yung ginagamit ko dyan na 1x1. Hindi na ako gumamit ng metal paring kasi unang-una, kapag ka PVC, meron akong na diditik dito kapag PVC. Maano siyang applyan ng metal paring. Pangalawa, lagi nang lumilindol sa Pilipinas ngayon, no? O, kailangan patibayan na. So sa gastos mga kamungkil, kung kukumputin natin, may kamahalan talaga itong tubular. Pero kinukumpute ko siya ng maayos, pari-pariho lang ng gastos. Kasi sa metal paring, matagal siyang i-install kapag ganito, lalo ganito ang daming design na ginawa ko dito. O ganun lang rin, dun tayo sa manpower malalakihan. Ito kasi mga kamukil, madali lang i-install to kasi welding ka lang, no? Ayan, oh. Tubular po to lahat ng ginagamit ko. Itong project na to, tubular lahat gagamitin natin. So pangalawa na reason kung bakit naggamit ako ng framing na tubular dito, kasi marami akong i-design dito. Kaya ng TV console natin, naka-floating yan. Yari din sa tubular yung gagamitin ko. Kaya kailangan matibay yung pundasyon niya sa taas mula sa gilid. Pati din dito sa ating bar counter, tubular din yung gagamitin ko. Lahat ng mga design na gagawin ko dito mga kamukil is yari po sa tubular. Yung countertop natin, magbabago yan. So next week siguro matratrabaho ko to, and then next week proceed na din tayo sa pagta-tiles. Yung ating plastering, ito na, no? Itong mga rooms na to, finish na. Tapos dito sa kabila, finish na din to. So next week din, darating yung kapatid ko para sa paintworks, no? Itong wall na to dito, finish na din. Papunta doon, yung kulang na sa pagpapalitada itong pinakalas na kwarto. Matapos yan mga kamukil, proceed na yung ating mason sa tubaga, pilitin na. Proceed na siya doon sa labas, no? Yun naman yung kanyang pakikinisin. So, ako mga kamukil, patuloy din ako sa ating pagbabanat sa mga design, no? So maswerte ang bahay na ito mga kamukil dahil hinands-on ko talaga siya, no? Hindi ako kumuha ng ibang project kasi yung may-ari nito nasa ibang bansa. So kailangan pagdating sa mga design, hands-on ako dito. Sana magustuhan ni kliyente itong ating design. So dito sa kitchen, ito yung magiging kitchen niya. Kulay white yung nilagay ko dito, hindi nag-drop tayo dyan. O back to back yung kublight nitong ating minibar dito. Tapos mayroon pa yung karugtong dito mga kamukila. Magkakaroon pa yan ng shelves. Tapos strip light dyan, paikot papunta dun. So nasa isipan ko lang ito mga kamukil. Hindi ko to drainaway na mapakita sa may-ari.
nasa isipan ko lang talaga, no? Ginagawa ko siya on the spot. Yan, paikot dyan, strip light yan. Dito malalagay, itong part na to, dito malalagay yung kanilang dining area. Yung partition nito, yung TV console na gagawin ko na naka-floating siya. Tapos dito yung kanilang living room, living area. Yan o. So may design din to, strip light din, yung request ni kliyente. And then may center light tayo. So ceiling fan with light yung gagamitin dyan. Pagdating dito sa hallway, sa mga kwarto, nagkakaroon din ako ng parang cove dito. Yan tubular nakikita nyo, babalutin pa natin yan ng PVC. Tapos may mga pin light tayo nilalagay dito. So sa labas saka na lang natin bibidyohin kapag umpisa natin yung pagpapalitada doon, no? O dito sa dalawang kwarto by Monday may magpre-priming na naman dito, doon sa kabilang kwarto at saka dito. Sunod-sunod, no, yung trabaho namin. And then next week magkapag-umpisa na ako sa pag-tiles dito. Dito na side, palabas na sa kwarto. O bukas siguro mga kamukilinggo, itong mga hamba yung titirahin ko. Nakapagkabit ako ng isa kahapon. O doon naman yung isa. O bukas, itong tatlo ikakabit ko, isa, dalawa, tatlo, no? So unti-unti na siyang napurma. Unti-unti na siyang mahitsura, lalo na sa taas mga kamukila. Tsaka yung insulation natin, ayan kung nakikita nyo, ayan siya, oh. Nakadrop kasi itong bubong mga kamukil. Kung ididikit natin dun sa roofing, gaya na nakaugalian nating latag sa insulator, pagtagos ng init dun sa ating insulator, rikta siya sa ating ceiling. So itong ganito mga kamukil, naka-allowance to mula dun sa roofing. O pag tumagos yung init dun sa roofing, sasanggain siya kaagad ng insulator dito. O aabot na siya sa ceiling natin, pero hindi na gaano kainit yan, no? Ganyan yung pagka-diskarte ko dito. Ayan, oh. Hindi ko dinikit sa roofing yung ating insulation. Dito sa kabila naman, gaya ng kaugalian natin latag, ganun yung ginawa ko kasi mataas siya dito mga kamukil. Ayan, oh, naka-high talaga siya diyan. So okay lang na ididikit natin dahil malayo yung agwat niya, yung distansya niya mula sa roofing natin hanggang drop ceiling natin, no? So diskartihan lang mga kamukil pagdating sa trabaho. Abangan nyo na lang yung susunod nating update, no? So sana mapagkunan nyo ng idea itong mga kamukil, itong tubular na 1x1 na ginagamit kong pang-framing sa ceiling. Napakadaling trabahuin mga kamukil. Sa pag-alay napakadali din. Hindi pangalawang advantage makukuha natin yung tibay, no? May mga tumingin dito, no? Sabi nila first time nila nakakita na ganitong klaseng framing, tubular na 1x1. Lahat po yan ginamit ko dito, 1x1 po yan na tubular. Okay, so yan lang. Nana internet? Okay. May update na tayo sa kliyente mga kamukil. Makapag-upload na tayo araw-araw. And then, pangalawa, anytime pwede silang tumawag sa atin o anytime din pwede akong tumawag sa kanila. Hina kasi nandita dito mga kamukil. Thank you.